Tayo po ay tumayo para sa pagbasa ng banal na salita ng Diyos. Kung may dala po kayong mga Bible, buksan po natin ang ating Bible sa 2 Corinto chapter 5 verse 7. Sapagkat namumuhay tayo batay sa pananampalataya sa Panginoon at hindi sa mga bagay na nakikita. Pwede na po tayo. Ang sabi po sa talatang ito ay ipinapakita na mas pahalagahan at ipamuhay natin yung ating pananampalataya sa Diyos. Bigyan ng mataas na prioridad ang mga bagay na espiritual kaysa sa mga bagay na ating nakikita. Ang mga bagay kasi na nakikita ay pangsamantala lamang, ngunit ang mga bagay na espiritual ay panghabang buhay. Kaya po ang buhay natin dito sa mundo ay pagkakataon na makapaghanda para sa buhay na walang hanggan. Kasi po, pag mamatay na ang isang tao, hindi na makakapaghanda. Wala nang chance o pagkakataon. Di mo na magagawa ang magsisi, ang maglingkod at maging tapat sa Diyos. Huwag po tayong maniniwala na may pagkakataon pa pagkatapos mamatay. Wala na po. Ang sabi nga po sa Bible sa Hebreo chapter 9 verse 27, itinakda sa mga tao nang sila'y minsang mamatay at pagkatapos ay ang paghukom. Paghukom na pala after death. Paano ka pa makapagsisi? Wala na, tapos na ang chance. Haharap na po tayo sa paghatol ng Diyos. Tandaan po natin na tayo ay makasalanan. Hindi na tayo karapat-dapat sa Diyos. Nasa ilalim na tayo ng puot ng Diyos. Wala na dapat tayong bahagi sa kaligtasan. Pero sabi po sa Roma chapter 3 verse 10 to 12. Sa 10 po, ayon sa nasusulat, walang matuwid kahit isa. Sa 11 po, walang makakaunawa, walang naghahanap sa Diyos. At sa 12 po, ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. Walang gumawa ng mabuti, wala kahit isa. Subalit dahil sa biyaya ng Diyos, sa pagmamahal niya, nag-extend siya ng pagkakataon sa atin. Nagbigay siya ng kondisyon na kung sasampalataya tayo kay Jesus, kakalimutan na ng Ama ang kanyang puot. Pero kung magpapatuloy na piliin na mabuhay sa kasalanan at sa paglabag sa Diyos, mananatili ang kanyang puot. Sabi po sa Juan chapter 3 verse 36, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Kaya po marami na ngayon ang piniling manampalataya kay Jesus. Marami na ngayon ang namumuhay sa katwiran. Marami na ngayon ang naghahanda para maligtas. Kaya huwag nang magpahuli hanggat may buhay, hanggat may pagkakataon. Ayusin muna ang buhay mo sa Panginoon dahil mabubuhay at mamumuhay lang tayo ngayon sa pagkakataong bigay ng Diyos. Tayo po ay tumayo para sa ating pagkakas. Namin, pinupuri at pinapasalamatan ka po namin. At pakinggan mo po ang pagtawag namin sa iyong banal na pangalan. Basbasan mo po kami sa banal na aming gagawin at kami kaluguran mo sa araw na ito. Pagyamanin mo po, Panginoon, at maging makaayon sa iyong kalooban ang aming pagkikita-kita mula sa simula hanggang katapusan. Masalamin nawa namin ang layunin mong dakila sa aming buhay. At may sagawa po namin ngayon ang aming mga gawain na may kabutihan at pag-ibig sa aming kapwa. Kami po'y naninikluhod sa iyong harapan na kami iyong patnubayan at iwaksi sa aming kaisipan ang anumang inggit sa aming kapwa. Bigyan mo kami ng sapat na lakas at katinuhan upang maibahagi namin ang aming
makakaya sa aming mga kasama sa umagang ito. Ilagay mo po sa aming diwa at puso ang pagmamahal na hindi naghihintay ng anumang kapalit. Bagkus ay bukas palad na magkakaloob ng anumang tulong. Ito po ang aking tanging dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Manatili po tayong nakatayo para po sa worship. Tinatawagan ko po ang aking mga sister. Sister Beth, Sister Angeli, Sister Lisa, at ang aming leader. May galak, may tuwa. Bigyan po natin ang lahat sa ating Panginoon. We have a little sister, and she has no breast. What shall we do for our sister in the day when she shall be spoken for? If she be a wall, we will build upon her a palace of silver. And if she be a door, we will enclose her with boards of cedar.
pipigil sa pag-awit. Pagkat ikaw ay mabuti, pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pasto, hindi magkukulang sa kanya. At higit pa, biyaya mo sa kanya at umaabang sa kanya. At higit pa, mapalad po tayo at meron po tayong bagong tagapagsalita. Si Pastor Benji. Siya po ay chaplain dito po sa Tabuntu. At ngayon po tinatawagan ko po si Pastor Benji Mortega upang maghatid po ng magandang balita po sa atin. At magandang umaga po sa ating lahat. Sapat na at higit pa ang pagpapala at biyaya ng ating Panginoon. Ngayon ay huling araw ng linggo ng Enero. Sapat ba ang mga pagpapala ng Panginoon? Tayo ba'y masaya? Tayo nagagalak? Ako'y natutuwa, nagagalak ako,
nakita ko ang mga kabataan ito na siyang, sabi ni Gato Serizal, siyang pag-asa ng ating bayan. Amen. Hindi lamang sa politika, kung hindi para maging mga manggagawa ng ating Panginoong Diyos. Ngayon po ay hindi na ako magpapakilala, kilala nyo na ako dito. Anyway, ito po, dadako na po tayo. Kung ayan po natin ang pagbasa ng mga salita ng ating Panginoon. Kung ayan po natin dito sa Galatia, sa Bagong Tipan, Galatians chapter 6, verse 7. Basahin ko po sa King James Version. Be not deceived. Ay, pero bago po ang lahat, pala, kalimutan ko. Pwede po tayong tumayo para sa pagbasa. Sumubrang galang po. Okay. Basahin na po natin. Yan. Ang salita natin Panginoon sa Galatians chapter 6, verse 7. Be not deceived. God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Sa New International Version lang po, nasusulat, do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Ngayon po, dadako tayo sa magandang balita, Biblia, Galatia 6, talatang 7. Huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Hindi maring tuyain ang Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Tayo po'y manalangin. Banal at dakilang Diyos, aming amang nasa langit, maraming salamat po sa pagbubunyag ng iyong mga banal na salita sa umagang ito. Ama, dinadalangin namin, inihiling namin ang iyong gabay at patnubay, at higit sa lahat, inihiling din namin, napasbasan mo ang iyong mga banal na salita, ang iyong mga tagapakinig, at higit sa lahat, ang iyong mensahero sa umagang ito. Buksan mo po ang aming mga puso't isipan upang ang iyong mensahe sa umagang ito ay aming may tanim sa aming puso't isipan at higit sa lahat. Ito ay aming may isa buhay na naaayon sa iyong banal na kalooban. Ito po ang aming sapong dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pero po tayo mo po, muli magandang umaga. Ako po ay sadyang nagagalak. Siguro naman, alam nyo, ang mga pangyayari nito, ang lingkod, ang isang lingkod ng Panginoon, hindi po ito umayo, katulad niyan, hindi niya kalooban ang nasusunod. Maniniwala ba kayo na ang inyong lingkod ay dinala, pinapunta ko rito, isinuko niya ako rito para dito maglingkod sa kanya sa pamamagitan ng kanyang iglesia ito. Amen. Maniniwala ba kayo? Amen. Hindi ko po gusto niya. Sabi lang, humaya ka, magpunta ka dito. Although po, background lang, magkakilala na po kami ni Pastor Edgar kasi nakasama ko. Ako po, kasapi ako ng kinatawag. Masaya. Kawit Alliance of Pastoral Ministries Incorporated. Malinaw po ba mga narinig lahat? Okay, malinaw. Ngayon, yung po yung samahan ng mga pastor dito sa bayan ng Kawit. Katalis po yan ng munisipyo. At saka, nakasama ko na si Pastor Edgar one time, doon po sa wakas. Kita ko, sabakay pa ako sa motor niya pag uwi namin dito. At ako po, active po ako ron. Sa ngayon, ako yung nakatalaga, ako po ang chaplain dito sa ating barangay, Tabot 2. Diba? Dinadala ko dito sa Tabot 2, nandito na ako. Kasi dati doon ako sa Medyo Malay, sa kabilang barangay, nandito na ako, pinadala ng Diyos. Siguro, yung sinasabi niya, ayusin mo.
magkakalim tayo dyan. Dito kayo magkakalim. Marami pa tayong aanin dito. Amen. Yan ha. Mga bata, ay lahat. Sana, lahat tayo ay tulong. Hindi po kakayanin ng isang pastor lamang, kung kayo may bahay, kundi isa pong sama-samang pagkilos, ibang may unity, para po may sa katuparan ang itinakda na kautusan ng ating Panginoon Jesucristo. So, tunghayan po natin, dito po, sa ating binasa, sa Galatia chapter 6 verse 7, maiksi lamang po, pero malawak po ang sinasaklaw nito. Hindi kaila sa ating lahat ang pangyayari doon po sa Los Angeles, California. Diba? At ngayon, sa mga oras na ito, parang sumiklab muli, nadagdagan ang apoy. Diba, akala natin tapos na, meron pa rin pahabol na nasusulog. Okay. Ang tanong dito, siguro tayo, mga mananampalataya, meron tayong idea, bakit kaya nangyari yun? Okay. So, siguro, ito po, sa viral ito sa social media, na ako po, napanood ko yun mismo. Merong tinagurian yung Golden Globes Award. Sa Hollywood po, 2 award. Una yung Academy Award. Ang Academy Award, yung po mga magagaling artista yon sa pelikula. Ito ang Golden Globes, yung mga singer, mga awit. So, meron po doon yung kanilang MC na babae, nagsuot pa, nakita nyo yung parang sinusuot ng papa sa Roma, isinuot, tapos parang ano mga sinabi niya. And then, bago po yun, may nakita po ako. Merong isang lalaki, nakasuot ng pula, kasuotan ng Diablo, pula, and then may sungay pa. Alam niyo nakalagay sa, meron siyang dalang karatula, nakalagay doon. Meron. Get God out of California. Sabi, palayasin natin ang Diyos sa California. Ako po nung binabasa yung kinakalibutan, ano? Tapos yung nakasuot mukhang Diablo pa, suot pula. Sabi nila, parang pinapalayas nila ang Panginoong Diyos sa California. Ito na. Mga after 2 or 3 days, ano ang tungayan natin? Noong una, hindi ako naniniwala, pero sunod-sunod na viral. At ito pala ito, yun ang sunod. Unang-una na ang nahagip ay yung area ng Hollywood. Doon yung studios. Ano po, babagi ko lang sa inyo, nakita ko na po yun. Yung lugar ng Hollywood na yun sa LA, kasi ito protocol yan. Kapag tayo ay nanggaling sa Asia, 2 airport lang ang bababa natin, port of entry. Hindi sa San Francisco o kaya sa Los Angeles. From galing ka lang Asia. Yung taga-Europa, puro New York, doon na po sa Kennedy Airport. So, nakita ko po yung Hollywood. Yung talagang bulubundukin, ang ganda. Nakaukit yung Hollywood, yung kulay puting letra. Matapos, mangyari ito, pangyayari ng yung Golden Globes Award na yun, sinunod. Yung kagandahan ng Hollywood, support. At diba, nabalitaan na halos lahat ng mga milyon-milyon o bilyong dolyar na halaga ng mga property ng mga artista. Ubos. Pati alahas. Ubos. Isa na dyan si Angelina Jolie, si Bruce Willis at yung The Rock. Mel Gibson. Si Arnold Schwarzenegger. At ano, bakit? Yan po ang tutungay natin mamaya. Ang pangyayari ito. Ayon sa binasa natin
parang nandun na ang kasagutan. Pero ito po ay ihimayin natin kung ano ba talaga ang kanilang ginawa, kung bakit ang Panginoong Diyos ay binigyan sila ng matinding aral. So, hindi pa noon, ito ay nagmula pa nung sa Genesis, di ba? Nung panahon, si Noe, pinatasan ng Panginoon. Gumawa ka ng arko. Habang ginagawa niya yung arko, yung malaki, hindi ba anong ginagawa ng mga tao? Hindi mo siya pinagkakawa. Siya magsisira na ba ulo mo? Ano ginagawa mo? Tawa na. Sige na. Sige. Gawa sila. Walang katulong, hindi yung mag-anak niya. Nung mayari, matapos na, sa tatlong panahon, ang paggawa ng arko, lahat, ano nangyari? Ayan na, yung pagbaha, ubos yung mga hindi nakasakay sa arko. Ano po yan sa lumang tipa, sa Genesis. Ngayon, meron naman dyan yung sinasabi, di ba, sa ngayon, sa bagong tipang, ano po ba ang ating pananaw? Sino ba talaga si Jesucristo? Meron po isang pagtanaw diyan, ang Panginoong Jesucristo. Siya ang pinadala ng Ama, siya ang bagong arko ngayon. Na ginawang, hindi po literal na sasakay tayo. Na siya, pinadala ng Ama, siyang bagong arko na sino man ang sasakay doon, ayun na, matutupad ang yung pagubili ng Diyos. At kasi lahat ng propeta, wala na, siya lang tinakda. So siya po ang ginawang parang bagong arko sa panunod hanggang ngayon. Pero ang nangyayari, eto, tinutuya, pinagtatuunan, marami ang hindi naniniwala. Tulad ng mga doon sa Hollywood. So yun po, kung bakit ang pangyayari yun. Hindi sinasabi, arson daw. Hindi, arson. Nakita ko po, parang palumbo ng apoy. Lubuga. Sino makakagawa nun? Mga scientist, mga engineer, mga technologists, si Elon Musk, hindi. So ngayon, inumpisa na naman. Kaya nga, ang sandaigdigay na nanalangin at talagang lubusan pananalangin na sila ay magising sa katotohanan, humingi ng tawad, iluhod, at sila ay totoong magsisi. So, dito po sa ating tatalakayin ngayon, meron po ditong tatlong bagay ang ating bibigyan ng pansin. Una po, dito, pero bago po natin talakayin, ang pamagat ng ating tatalakayin ngayon ay, sabi, a man reaps what he sows. Kung anong itinanim, rin ang aanin. Kasi meron ito. Eto ba, pag tayo ba'y nagtanim ng mais, di ba tayo ng palay? Imposible, yung magic. Kung palay, kung mais. So, ito po, kung anong tinanim, siya rin natin aanihin. So, tungayan po natin ang number one. Una po, first point. Sinasabi rito, huwag ninyong ninlagin ang inyong sarili. Pagbulayan po natin ito. Sinasabi rito, ang sumulat dito si Pablo. Kasi ito patungkol sa mga tiga-Efeso, yung simbano. Kasi yung tinatag niya sa Efeso, marami ng maganda, marami ng nalilito, etc. Gano'n, lumilista. Kaya nga, sinabi niya, marami ng nalilinlang sa kanilang sarili. So, ang pulot dulo ito, ang sinasabi, na tayo pala, kadalasan, hindi lamang malimit, o hindi lamang minsan-minsan, kadalasan, tayo mismo ang lumilinlang sa ating sarili. Gusto ba tayong lilagyan ng Panginoong Diyos? Palagay ko, hindi. Hindi. At, yun po, sa ating kahinaan, sabi nga, ang tao, tayo ay likas na mahina. Hindi tayo masama. Mahina tayo. Ito, kinakapitalize,
yung bang binibigyan ng pagkakataon, itong ginagamit na kaaway. Ang kailangan natin, papasok siya. At ano ginagawa? Para tayo linlangin, dayain, sa ating paningin, sa ating gaway lahat. So, sa putong ito, ang pandilang na yan, karamihan, hindi naman lahat sa atin. Kadalasan lahat sa atin, naging biktima ng panlilang. Tayong lahat ay nalilinlang kasi napapasukan tayo noon, mga bulong lahat yan. At paniniwala pa kayo, mga bata, tayo lahat dito, mga kapatid sa pananampalataya, ang kaaway, hindi na siya gumagawa ng, hindi na nagrarally dyan kontra kay Panginoon sa Cruz. Hindi niya matatalo. Ang ginawa niya, alam niyo ba, kasama na nagsisimba ang kaaway. Amen. Nagsisimba. Kaya nga, sinasabi rito, hindi ko po sinasabing, baka ang katabi natin dyan, yun na yan. Pero ito ang sinasabi, na ang diablo, ang kaaway natin, dahil hindi matalo, sumasama, kasama dyan, sumasamba, sumisimba, at tagaan-yung tupa na siya, sa totoo lang, siya ay kami. Widow po tayo ron. Kaya sinasabi, huwag kayong palilin lang. Una, may tatlong bagay rin na papulog dito sa palilin lang. Una, ang ating isipan. Yan. Huwag natin linlangin ang ating isip. Kaya lahat ng ating iniisip, nakipagtalas-talas sa puso natin. Isipan. Isip, puso. Kung ano man ang desisyon ng isipan, itong koleksyon yun, siya pa rin ang susunod, inisip mo. Ano kaya ito? Sabihin, ano ba? Ito po ang reality ng buhay. Ano kaya ito? Wala kami pera. Ano kaya gagawin ko? Mangungutang kaya ako? Kanino ko mangungutang? Ito po reality ng buhay. Ganun dito, isip ka, isip. Nagtatalo. Tapos, gawan, kadalasan, kapag tayo ng desisyon, sarili nating pita, tayo po ay napapahamak. At yun na, nilinin lang natin ating sarili. Na dapat gawin ay, sino? Manalangin. Hingin ng biyaya, hingin ang karunungan ng Panginoong Diyos. Ano ba ang dapat gawin natin? Hindi yung kung anong naisip natin, siyang nasusunod. Kadalasan, nalilin lang tayo. Yun. So, yun po, dapat na gawin, bantayan natin ang ating isipan. Lalo na po ngayon, mga kabataan, kadalasan, halos lahat ng tao, halos umasa lamang sa AI. Alam mo AI? Artificial Intelligence. Imbis na ang banal na kasulatan, makipagtalas-tasan sa ating Panginoon Diyos, AI. Na siya, pag hindi tayo naging responsable, napaparewa ang buhay natin. Yan siya sabing artificial intelligence. Number one, alin? Ito yung gadgets. Yan. Basta nyo, napakaraming fake news, fake ganito. Dahil dyan. Kaya nga, kapag hindi tayo naging maingat, malinin lang tayo. Lalo na po ang mga kabataan. Maraming nalinin lang. Akala nila, totoo, ganito, maganda. Ayan, ito, lalo pa dyan. Ito kasi, yan, mga link. Yung pala, mga scam, etc. So, yun po, mag-ingat tayo, ating mga sarili, ang ating isipan. Sumunod, ang ating pananalita. Sa isip, una, ating pananalita. Huwag po natin linlagin ang ating mga sarili, ating pananalita. Sabi nga, di ba, nakalagay ito noong Biyernes, kung anong nasa puso mo, binubulalos ng ating bibig. At sino ang nagmamanipula ng ating bibig? Dila. Ang dila ay isang maliit na bagay, parte ng ating katawan, subalit napaka-makapangyarihan nito. Tulad dito ng isang barko, ano yung nagpapatakbo sa barko? Kung kaliwa, kanan, diretso, hindi rudder, maliit na bahagi ng barko. Pero, ito mo, kahit anong laki niya, susunod, kaliwa mo, yun. Ganun din ang dila. Kaya nga, para huwag tayo malilang, bantayan po natin ang ating pananalita. At kasi nga, sabi nila,
ang pumapasok daw sa ating mga katawan, kinakain natin, halimbawa, yun ang nagpaparami. Parang hindi. Hindi po totoo yun. Ang ating, yung lumalabas, ang binibigkas ng ating mga bibig, yun ang dahil nga, nanggagaling sa ating mga puso. Na kadalasan, tayo po ay nalilinlang. Lalo na kaaway. Kapag hindi tayo naging matatag at wala tayong totoo at malimit na ugnayan na tayo nakaangkla sa ating Panginoong Diyos, nangyayari yan. Dadayain tayo sa isip, sa salita. Pag nagsalita, yun na. Nalilang na. Una tayo. At ang sumunod, muna yun, sa huwag ninyong nilagin, isip, salita, gawa. Yan na. Sa ating mga ginagawa, kasi nag-isip na tayo, anong sa puso? Aksyon. Iginagawa na. Eto ba? Kaya ang ating ginagawa, sabi nga, dapat pakaisipin natin, eto bang gagawin ko? Galing sa isip ko, bibigkasin ko, tama ba ito? Tumpa. Tama. Mabuti ba ito? Kasi, pag mabuti, tama, and then, sumunod ko, pag mabuti tama, ito ba ay kalooban ng Panginoon Diyos? Hindi ko kalooban. Kasi sabi ko, pag kalooban natin, ang nasusunod, malilin lang tayo. Kaya nga, isipin natin, ang ating paggawa, kasi konektado na yan eh. Mag-isip ka. Yung sasabihin ko, gawa. Connection yan. Minsan, hindi magkatugma, walang harmony. Ang nangyayari, malilin lang tayo. At higit sa lahat kasi, wala tayong gabay ng Panginoon. Ang kanyang gabay, mga sinasabi niya, na dapat sundin natin. Sabi nga, ang kanyang banal na kalooban. Hindi yung sa atin. Yun po, ang dito, huwag ninyong lilaging ang inyong sarili. Sumunod po, yung kataga. Ito, kalawang point. Hindi maaring tuyain ang Diyos. Ito po, sa talatang ito. Huwag nating tuyain ang Diyos. Ano ang nangyari sa Los Angeles? Binastos, tinuya, kinutya ang Diyos. Yung bang kinuwento ko kanina, panunudya. Ang sinasabi, huwag ninyong tuyain ang Diyos. Ginawa nila. Tulad pa nga nung nangyari kay Noah. Tinuya. Tapos, eto, pinakita sa ating lahat ngayon sa bagong panahon, tinuya ang Panginoon Diyos. Ayun, nakita natin ang ang consequence, ang kanilang inani. Kasi, ang kanilang tinani, panuluya. Anong inani? Kapahamakan. So, ang may talong po rito, bakit? Tanong to, bakit? Bakit hindi maaring tuyain ang Diyos? Una, sapagkat ang ating Panginoong Diyos, siya ang omnipotent God. Ang Panginoong Diyos ang siyang pinakamarunong sa lahat. Wala nang higit pa. Sino ba mas marunong sa Diyos? Lahat alam niya. Ay, lahat siya'y makapangyarihan. Ang omnipotent siya'y makapangyarihan Diyos. Meron ba makapangyarihan? Yung mga hari, wala yun. Siya lamang, ang Diyos siya makapangyarihan sa lahat na wala nang tatalo pa kahit sino. O yun ang di ba? Ang kaaway may kapangyarihan, sumurrender. Kaya nga, nagsisimba na rin. Nagbabasa ng Biblia, sumasamba. Nag-aaning tupa. Hindi siya kasi nanalo, hindi siya umubra sa ating Panginoon Diyos. Siya ang omnipotent God. Ikalawa, because God, hindi mo dapat tuyain, siya ay omniscient God. Sabi, omniscient, siya ang nakakaalam ng lahat. Alam niya lahat sa nangyayari. Saan man sulok ng mundo, sa buong sinulog lahat, siya nakakaalam ng lahat. So, tutuin mo ba yun? Babastusin natin yun? Never. Hindi. Dapat. So, kaya nga yung mga tao yun, na nag-assume sila, yung mga tao, kasi mga pera, nasilaw sila, sa material, sikat, yun.
Wala na. Nireject nila. Yun na nga. Sinisipa ang Panginoong Diyos. Pinapaalis sa California. Yun. So, siya po ay omniscient. Siyang Diyos na nakakaalam ng lahat. At ang ikatlo, hindi natin dapat tiyuin ang Diyos sapagkat siya ang Diyos na omnipresent, na sa lahat ng dako, nandun po siya. Sa ngayon, sa mga oras na ito, minutong ito, nandito siya. Ang kanyang espiritu, yung makita nyo, hindi yun. Ang espiritu ay nandito. Amen. Ang kanyang espiritu nandito. Dahil tayo po ay nasa kaligitan niya, tayo dyan. Dahil yun ang nga, alam niya. Kaya siya nandito, andyan ang kaaway, nag-aanong tupa. Kaya, binabantayan tayo, kung ngayon at tayo nagagalak siya, may gabay. Hindi po mangyayari ang mga panambahan na ito, worship service na ito. Pag wala ang basbas ng Panginoon, wala ang Espiritu ng Diyos. Wala saysay. Ano nangyari? Walang kabuluhan, wala tayong makukuha ron. Parang wala. Pero nandiyan siya. At una nga yun, kasi nagkakalak at binabantay tayo, ginagawin tayo. Kasama na yun. Pero totoo yun. Nandyan ang kaaway, hindi ka mananalo. Yeah. Dahil pag wala, tayo niya. Nandyan siya. So, omnipresent sa lahat, nandyan siya. So, yun po. Siya muna. Tingnan mo. Nakita nyo? Magawa kaway. Nakita nyo? Kaya talakay natin. Nakita nyo na? Yan po, gawa ng Diyos siya. Hindi. Talaga, kasi natutubog siya eh. Yung kanyang pagkunore, nakikita. Ayun. Wala siyang magagawa. Hanggang doon na lang yan. Hanggang dyan. Amo? Nangyayari ba ito sa inyo rito, Pastor? Ganyan, hindi naman. Minsan-minsan. Makita mo? Gawa. Ito. Kaya siya sabi, dahil nga, huwag tuhin ng Diyos. Paano niya? Wala nang pangyayari. In Jesus' name. Anyway, yun po. Kaya natin, hindi dapat tuhin ang Panginoong Diyos ay dahil siya ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya ang Diyos na nakakaalam ng lahat. At siya ang Diyos na kung saan man siya ay naroroon. So, yun po. At tulad nga ng malaking leksyon, malaking aral ito na ipinamalas niya doon sa Los Angeles, California. Na walang, pero pala sabi nga nila, walang nakakilala, pinapalaya sa Diyos. Well, ganun pa man. Sana, sabi nga nila, sana totoo. Marami na ang ibang sila nagsisi at iba kumilala na. Siyempre, dapat lang. Okay, ang ikatlo po. My third point is, kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanya kaanihin. Wow, ito na. Parang tagubilin dito na kung anong ating itinanim, kasi rin natin kaanihin. Ito pa po yun. Diba? Ito, kung pagkikigal natin ito, isang payak o simple lamang nakataga. Subalit, ang lalim nito, dapat natin laging igugusto at papalalagay sa ating Panginoon Diyos. Nabigyang linaw ang lamang ang dapat natin itanim. Dito po, sa katayag ito, kung ano ang itinanim. Ano ba? Tanong rin, anong dapat natin itanim? Hindi po ito, literal, tayo magtatay, makipagsasakat tayo. Sabi nyo, pupunta ka sa mo. Di po. Ito, yung pangkahalatang realidad ng buhay kung anong ating dinaranas ngayon. Una, ang dapat nating itanim ay pag-ibig. Amen. Dahil ang Diyos ay pag-ibig, magtanim tayo ng pag-ibig. Pag nagtanim tayo ng pag-ibig, ano ang anihin natin? Pag-ibig. Pag nagtanim tayo ng galit, ang inggit, lapot, ano anihin mo? Sabi mo, niya ko lang mais. Ito.
ma-scholarly po. So, una po, magtanim tayo ng pag-ibig. Sabi nga, because God is love. Ang buong mundo lahat-lahat dahil sa pag-ibig ng Diyos na dapat suma sa atin. Nakakamta natin ang pag-ibig ng Diyos. Yun po. So, because God is love. Sunod dito ay righteousness of God. Ang kanyang pagkamatuwid. Dahil wala naman tayong katwiran eh. Di ba? Dapat, ang pagkamatuwid ng Diyos ay dapat suma sa atin at yun ang itatanim natin. Pagkamatuwid. Kaya pala, sino matuwid dito? Sasabihin, matuwid ako, ha? Makadilinin lang natin. Totoo, dapat po ang pagkamatuwid ng Diyos sa righteousness of God. Ang ikatlo na dapat natin itanim. Ang kabutihan ng Diyos. The goodness of God. Ang kanyang kabutihan. Ang ating ipupula, itatanim na tayo naman ay umani ng kabutihan. Kung masama ang ating itinanim, ano anin mo? Pabuti? Magic? Kung mabuti, yan din. Susukli sa'yo. Yun po ang talakay natin. Nang lahat ng yan, kung ano tinanim, siya rin ang anihin. So, ang lahat po ito, ang pag-ibig, ang pagkamutuwid, at ang kabutihan, ito lahat ay nagmumula sa ating Panginoong Diyos. Sa Kanyang banal na kalooban. Hindi nang galing sa ating pag-ibig, kundi sa Kanya. Ang pag-ibig ng Diyos, talagang yun ay totoo. Yun ay dalisay. Walang halong, walang halong kung ano. Totoo. At yan naman, di ba nararanasan natin ang pag-ibig ng Diyos? Minuminuto. O ngayon, nararanasan ba natin? Sabihin totoo. Di ba natin nararanasan ang pag-ibig ng Diyos? Hindi lamang yung sinasabi ko sa John 3:16. Di ba? Beyond that, kung pa, tayo po ay mahal ng Diyos at yun po ang pinapapatid sa atin sa ating pinag-aaralan ngayon, ang kanyang mensahe na dapat sumatin nyo ang pag-ibig, pagkamatwid at kanyang kabutihan. Now, kapag tayo po nakamit natin yun, siyempre, hindi may magic ka. Sinisikap natin kaya nandito tayo. May Bible study, etc. pag-aaral. Dahil doon, di naman yan eh. Kapasa ko yan. Natapos ng Biblia, nag-aaral na ako. Kahit saan ko mag-aaral yan. Galing ko pa sa Harvard, sa UP, etc. Ito yun. Kailangan pagsikapan natin. Now, yun, napag-usapan natin yan. Nandiyan na. Nakamit natin ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pagkamatuwid at kabutihan. Ano ang ating aanin nito? Ito pong napakagandang ani. Ito, yung bunga ng banal na Espiritu. Kita nila? Ang bunga ng banal na Espiritu, aanin natin. Yung po nasusulat dito sa kanina, Galatia 6, babalik tayo. Galatia 5, 22, 23. Anong unang bunga nating makakamtan? Dahil pinunagpula tayo, aanin natin siyam na bunga ito. Una po, ang ating aning bunga, pag-ibig. Yan. Number 2, kagalakan. Number 3, kapayapaan. Number 4, pagtitiyaga. Panglima, kabaitan. Pang-anim, kabutihan. Ang pampito, katapatan. Paging matapat natin. Pangwalo, kahinahunan. Minaw tayo. At, naguli, pagpipigil sa sarili o self-control. Kung napapansin po natin, bakit lagi pag-ibig na sa una, ay pag-ibig. O di ba? Pag-ibig. Ang huli, self-control. Para kung, alam nyo, ginawa yan Panginoon, parang sandwich. Sa ibabaw, yung isang tinapay, dito yung pag-ibig. Sa ilalim, andun ang self-control. Ano palaman? Yung pito, nandun na lang, palaman. Yung kakainin natin. Pag kinain natin, pinasok sa ating mga katawan, yun ang lalabas mula sa puso natin. Yun ang ating bibig kasi, mga kataga. Ang bunga ng banal na Espiritu. So, pag meron tayo niyan,
wala na tayong pagkakataon, hindi na tayo, sabihin natin, tutuyin natin Panginoong Diyos. Yun. Yun po mahalaga naman. Kapag nangyari yan. Talagang, hindi po nangyari yan. Ang bunga, sabi natin ang bunga ng palay, 3, 6 na ba? Hindi po ito. Lifetime po ito. Habang tayo nabubuhay, sikapin natin, magtalim, matamo natin ang mga bunga ng banal na Espiritu. Lalo na po, ating mga kabataan na siyang magiging haligdari balang araw. Kaya po, ang ating tinalakay dito sa Galatians 6:7, muna, huwag natin linlangin ang ating sarili. Kalawa, hindi maring tuyayin ng Diyos at ikatlo, kung ano ang itinangin ng tao, yun ang kanyang kaanihan. So, dito po, maraming salamat sa ating Panginoon at purihin natin siya sa kanyang kabutihan, sa pagpapalang ito. So, ang hamon po, bago umaksapos, itong hamon. Tayo bang lahat ay nakahanda na sumunod? Tunghayan ang kanyang hamon, tunghayan ang sinasabi, handa pa tayong magtanim ng kanyang pag-ibig, pagkatuwid, at kanyang kabutihan, para naman tayo ay umani siyam na bunga ng banal na Espiritu. Nakahanda pa tayo lahat? Handa pa tayo? Amen. Wala pa sumali? Amen. Wala excuse sa kanila, hindi? Tayo ba ay matitinag? Basta nandun siya, tayo po ay lagi nakakangka sa kanyang parang barko. Okay, puri ating Panginoon, tayo po ay manalangin. Let us pray. Aming Ama sa langit, salamat po sa pagbubunyag mo ng iyong mga banal na salita. O Ama, patuloy mo kami gabayan at patubayan sa iyong grasya at biyaya. Bigyan mo kami ng karunungan upang magampanan namin to, na kung ano ang aming itinanim ay siyang naming aanihin. Nawa, Ama, bigyan mo kami ng lakas na huwag namin linlagin ang aming mga sarili at lalo na po ang panuluya sa iyo, Panginoon, at higit sa lahat, ang pagtatanim namin kung ano ang nais yung itanim namin na siya magbubunga, matamo namin ang bunga ng banal na Espiritu, siya na aming tatahaking landas. Sa iyo lamang, Ama, sa iyong lakas, sa iyong patnubay, na sa iyo ang karunungan. Salamat, Ama. Ito ang aming saot na langin na may pasasalamat, may pag-asa sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Kaya Panginoon, salamat sa ating lahat. God bless us all. Pastor Benji, sa napakagandang mensahe niyo po sa amin. Naway maging inspiration po ito sa amin at may pamuhay po namin. Ngayon po, tinatawagan ko po si Sister Angeli para po sa ating love offering. At si Sister Beth po para po sa isang kanta po, para sa ating mga handog. Paantahin mo muna si Ate Mary. Paantahin mo muna si Ate Iskip mo. Mary. Iskip mo. Ingatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay.
ating Panginoon. At ngayon po, para po pasalamatan ng ating panalangin po ang ating mga handog, tinatawagan ko po si Sister Lisa na para po ipanalangin. Nung may bahay po ni Pastor Ben. Salamat. Ano yung topic natin ngayon? Kung ano ang tinanim, siya rin po ang aalim. Very good. Walang inantok. Praise the Lord. Kailangan nakikinig tayong lahat para re-reviewin kayo ni Pastor niyan. Para po sa mga birthday celebrants, dahil ngayon ay last Sunday of the month of January. Meron tayong noong mga kasama na nag-birthday, wala na sila ngayon. Kaya yung February na lang na celebrant ang i-announce ko. Sa February 2, yung panghapon to, si Sister Jennifer Rosales, February 2. At maganda-handa na po si Kuya Robert dahil alam ko na ang birthday niya, February 4. Na mark that day, February 4. Ayan po siya. Kuya Robert. Para po sa ating pang ibang mga announcements, patuloy po ang gawain sa tahanan ni Ate Lely tuwing Fridays. Na-attend po tayo doon dahil marami tayong matututunan. Nakakatuwa po ngayon dahil sa gumagawa at kumikilos ang Panginoon sa ating kalagitnaan. Sa panahon ng ating pagbabible study, padami na tayo ng padami. No? Amen. Kaya ang Diyos talaga, siya ang nagpapadala ng kanyang mga anak. Na? At sa tuwing Tuesdays, dito naman, no? At kung gusto nyo ng additional na kaalaman, dito naman gaganapin. No? Panghapon, every Tuesday, 5 o'clock. Para naman sa ibang mga church concern, meron tayong sa dadating na April, hindi ko pa alam ang petsa, pero magkakaroon tayo ng outing. Na? Ipag-pray natin na biyayaan tayo ng Panginoon na magandang panahon, pera, kalusugan, at iba pang pangangailangan. No? So, gaganapin yan dito lang sa May Tansa. Magandang daw yun. Kalimutan ko lang yung lugar, pero maganda. No? Sa Tansa. Mark the day, April. May kailangan sexy na ang bawat isa. No? Pwede mag-shorts, pwede mag-two-piece. Ano pa ba mga pagbabalita? Sa darating na February pala, last Sunday of February, magkakaroon tayo ng worship through music. So, inaanyayahan ko po ang mga awit na sa February 15 pa lang, kalagitnaan ng February, paki-submit na po ninyo ang inyong mga aawitin. At least mag-prepare kayo ng 2 songs at nawa ay papakiusap ko po na sana isaulado po ninyo para hindi na po kayo ng tingin sa ating TV. No? So mas maganda kasi pag saulado natin ang kanta, nabibigyan natin ng buhay. Na? At pagkatapos noon, meron po tayong baptism. Pag sa panghapon po, meron na nagpalista na 5. Sa pang-umaga, 1. So ipag-pray natin ang kahandaan ng pagkilos ng banal na Espiritu sa panahon ng baptism. No? So, nagpapasalamat ako at nagpapuri sa Panginoon dahil bagamat dumaan tayo sa samot-saring mga pagsubok, pero kung nasa atin ang Panginoon, tayo ay nagpapatuloy. Sino ang lugi? Yung umalis. No? Pero ang nananatiling tapat, malusog, malakas. No? At patuloy na ginagabayan ng Panginoon. At kung iba pang mga church concern, kasunod nito ay ang pagbasbas at panalangin. Natawagan ko po si Pastor Edgar. Magandang umaga po sa ating lahat. Masaya ba ang lahat? Na may bago? Ako masaya, no? Palakpakan natin ang Panginoon. No?
At alam ko kung bakit masayang-masaya kayo. Kasi kung ako nagsalita dito, dapat quarter pa matapos siya. Natapos siya ng 10:30. May 15 minutes pa, kaya napakaaga, no? So, dadagdagan ko rin po yun. Dahil binigyan niya pa ako ng 15 minutes para dagdagan. No? Si Gulayat, kilala nyo. Si Gulayat, malahiganti. Si David, napakaliit. Hindi pa siya hari ng panahon na yon. Walang ginawa si Gulayat, araw-araw, tinutuya niya ang Diyos. Tinutuya niya. Dahil walang nakakatalo sa kanya. Ang sabi ni David, lalabanan ko po, sabi niya kay King Saul, lalabanan ko po dahil tiyak, matatalo siya. So, dahil ako, sabi niya, ito ay hindi ko laban. Ito ay laban mo, Lord, dahil tinutuya. Ito mo natalo. No? Oh, yung Sodom and Gomorrah. Alam niyo yan. Sodom and Gomorrah. Si Lot na lang ang natira na nananampalataya. Kasi ang sabi doon, paano po yan kung may 50 pang mananampalataya? Susunugin mo ba? Hindi. Paano kung 25 na lang po? Susunugin mo ba? Hindi. Paano kung 10? Hindi. E nung nakita ng Diyos na isa na lang, si Lot na lang, buong pamilya niya, doon pinakita buong pamilya, pinaalis. Ginunaw ang Sodom and Gomorrah, yung apoy na sobre, napakainit, kagaya ng ginawa sa Los Angeles. No? Kaya, babasahin ko po sa inyo. Huwag kayong mag-alala, hindi 15 minutes ang idadagdag ko. Babasahin ko po sa inyo. Awit. Awit chapter 14. No? Ang sabi po rito, Awit chapter 14 verse 1. Ang mangmang ay nagsabi sa kanyang puso, walang Diyos. Ang mangmang daw, yung mga nagsasabing walang Diyos, mangmang. Kaya ginunaw sila. Sinunog ang Los Angeles. Kasi sila ay mangmang. Ang mangmang ay nagsabi sa kanyang puso, walang Diyos. Pangit ng aking sound. Hello, sound ito. Ang sabi, ang mangmang ay nagsabi sa kanyang puso, walang Diyos. Ang kasunod, sila'y nangapapahamak. Napapahamak. Kaya tayo po, magsipag tayo. Yung Matthew 28:19. Diba? Humayo tayo, gawin nating alagad ko ang lahat ng bansa at bautismoan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Marami po rito sa tabon nung Biyernes nga. Sabi ni Pastor Benji, ang daming naglalakad dyan. Puro patay. Totoo yun. Ako, kahit batanda na ako, nakikinig ako sa mga sinasabi ng kapwa ko kamanggagawa. Diba? Sino ba ang magtutulungan dito? Kaya ako'y maligaya. O tingnan mo, mamayang hapon. Kung wala siya, ako ang speaker na yun. Mamayang hapon, ako pa rin ang speaker. Kaya thank God, alam ni Lord, kaya alam ko, ang Diyos ang nagpadala kay Pastor Benji, kay Ate Cora, at kay Pastora Lisa. No? Saan si Lisang Luma? Lisang Luma, malapit ka na maging pastora. Okay. Di pa tapos ha? Ang mangmang ay nagsabi sa kanyang puso, walang Diyos. Sila'y nangapapahamak. Sila'y nagsigawa ng kasuklam-suklam na mga gawa.
tingnan po ninyo, pag walang Diyos, walang katatakutan. At ang sabi, walang sila'y nagsigawa ng kasuklam-suklam na mga gawa. Diba? Pag wala kang Diyos, kung sino lang ang kasama mo yung gabi, maaaring 3, 2, maraming pera sila eh. Sa bahay nila, siguro ang lalaki, yung mga milyonaryo, bilyonaryo. Di ba ganun ang ginagawa? No? Kaya ang sabi, sila ay nangapapahamak, sila ay nagsigawa sa kasuklam na mga gawa. Walang gumagawa ng mabuti. Kapag sinabi mo na wala kang Diyos, wala kang ginagawang mabuti. No? Nakakalungkot. Kaya itong nangyari sa Los Angeles, California, yung dating magandang Hollywood, binagsak. Magandang tanawin. Okay, tayo po yung muko at baka magalit na kayo sa akin. Pero wala pang alas 11. 10 to 11 pa. Inanyaya ko pong tumayo at yumuko. Tayo po yung manalangin. Lord, maraming salamat po sa umagang ito. Tunay nga po, Lord, na ipinakikilala mo ang iyong sarili. Napakaganda po ng mensahe ng aking kamanggagawa na si Pastor Victor. Na kami po dapat ay magtanim ng mabubuting binhi. Hindi masasamang binhi. Dahil nasabi niya nga, dito sa church ay mayroong tupa at mayroong kambing. Kasama po talaga yan. Pero ako man, nasasabi ko nga sa aking sarili, Lord, masaya sana ako na may kambing. Dahil yung kambing, pag nakakilala sa Diyos, makukuha siya, magiging tupa yung kambing. Kaya lang, pinapalayas ko po ang kambing pag ako mismo ang sinuwang. Kasi yung kambing may sungay. Pero kung ang kambing ay susunod, magiging tupa. Kaya salamat po. Saka mayroon po sinasabi sa banal na kasulatan na may nagtanim ng mabuting binhi at mayroon din naman nagtanim ng masamang binhi. At sabi nga ng mga nagtanim, bubunutin ba namin yung masamang binhi? Hindi, huwag madadamay ang mabuting binhi. Hayaan mo na lang sila dahil pagdating ng panahon, aanihin ko ang mabuting binhi, aanihin ko rin ang masamang binhi para patuyuin at sunugin. Kaya totoo po talagang may impyerno. Kaya dalangin ko po lagi sa inyo, Lord. Marami po kaming kapatid na may karamdaman. Nakikita ko nga kanina, paglakad, halos lahat ika-ika. Kasama na po ang aking may bahay. Naniniwala ko, Lord, na kayo po ang dakilang manggagamot, ang Jehovah Rapha. Nawa po ipakita po ninyo upang mahayag ang iyong kapangyarihan. Ipakita po ninyo na sila ay inyo pong pagalingin. Gumawa po kayo ng himala. Gumawa kayo ng himala. Hindi po kita inuutosan. Kaya ang aking panalangin nawa. At laging sinasabi, lagi kong kasama sa panalangin na dapat humaba po ang buhay namin. Pero kinakailangan mahalin namin ang aming mga sarili. Una ang kapwa, una ang Diyos, pangalawa ang kapwa at ang iyong sarili. Nang upang sa ganon, iniingatan po namin ang aming katawan. Kaya lang naman po kami nagkakaroon ng karamdaman dahil sa mga bawal na gamot. Na bawal na kinakain, yung mga bawal na kinakain. Kaya kami po ay nagkakaroon ng karamdaman. Kaya dapat talagang mahalin, pag-ibig. Ang ganda po ng mensahe kanina. Pag-ibig lamang talaga. Diba? Ang sabi nga sa Romans chapter 13 verse 10, sapagkat ang buong kautusan ay nauuwi na lamang sa isang pangungusap, pag-ibig. At dalangin ko rin po na kayo po ang Jehovah Jireh, ang God provider. Marami po kaming kapatid na naghahanap buhay, mga negosyante, nananalig na kulong. Dahil sila ay sumusunod. Nandito sila sa 7 araw. Alam ko, Lord, sa 6 na araw na pagtatrabaho nila, sapat at
higit pa ang ibibigay mong biyaya para makapagpahinga sila sa araw ng linggo. At sa umaga ng ito, Lord, hinihingi ko po ang iyong basbas, ang masaganang awa ng Diyos Ama at ang walang sawang pag-ibig ng Diyos Anak at ang kaaliwan ng Diwang Banal ang sumaamin nawa mula ngayon at magpakailan-kailan pa man. Amen at amen. Magandang umaga po sa ating lahat.